Wala nang buhay ang asawa mo, Soledad, at namatay siyang nakahiga sa kama ng ibang babae, hindi sa ospital na ipinagmamalaki mo. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng kusina. Walang babala, walang pag-aalinlangan. Ang bawat salita ay binigkas ng may kasamang lason. Tila ba ang balita ng pagkamatay ng sarili niyang anak ay isang sandata lamang upang durugin ang babaeng nasa harap niya. Sa sandaling iyon, ang tanging naririnig ni Sol ay ang mahinang kulo ng tubig sa palayok. 6 na oras na siyang nakatayo doon, maingat na binabantayan ng apoy upang makuha ang pinakapurong katas ng mga dahon ng sambong at lagundi. Ang kanyang mga daliri ay may bahid pa ng luntiang kulay mula sa pagdikdik ng mga sariwang halamang gamot na dinala pa niya mula sa Pangasinan. Inihahanda niya ang gamot na ito para sa mahinang puso ni Ferds, ang asawang nanggakos sa kanya ng kalinga-6 na taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang binitawan ni Sol ang sandok. Hindi niya naramdaman ang pagtama nito sa sahig, tanging ang pamamanhid ng kanyang buong pagkatao ang nangingibabaw. Ang amoy ng mapait na gamot na kanina lamang ay simbolo ng kanyang pag-asa, ngayon ay tila amoy ng isang mabulok na sumpa. Anong sinasabi ninyo, Mama? Ang kanyang boses ay isang manipis na bulong. Halos hindi marinig sa gitna ng malawak na kusina ng mansyong ilustre. Humakbang nang mas malapit ang matandang babae. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng mapanghusgang tingin, ay lalong nagliyab sa galit. "Huwag mo akong tawaging Mama. Soledad." Isang malaking pagkakamali na pinahintulutan ni Ferds na pumasok ang isang taga-bukid na tulad mo sa pamilyang ito. Namatay ang anak ko dahil sa pagod. Pinilit mo siyang magtrabaho ng magtrabaho para tustusan ang ambisyon mong maging asawa ng isang tanyag na doktor. At heto, habang nagpapakabayani ka rito, doon siya nalagutan ng hininga sa bisig ni Amalia. Sa isang hotel, Sol. Isang marangyang hotel na kailanman ay hindi mo mararating. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Sol. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay itinuturing niyang tahanan ay tila lumiliit, sumasakal sa kanyang hininga. Ang imay ni Ferds, ang Ferds na nakangiti sa kanya tuwing umaga, ang Ferds na humahalik sa kanyang noo bago umalis, ay unti-unting naglalaho, pinapalitan ng isang madilim na anino ng pagtataksil. Naramdaman niya ang isang mainit na likido sa kanyang pisinggi. Luha ba ito? O ang dugo ng kanyang pusong onti-unting nadudurog? Ang mga kamay niyang kanina ay matatag na humahawak sa mga sangkap ng buhay ay nanginginig na ngayon sa harap ng kamatayan. Ang bawat sakripisyo niya, ang mga gabing wala siyang tulog sa pag-aalaga sa biyenang may sakit, ang pag-abandona niya sa sariling karera upang maging anino lamang ng kanyang asawa, lahat ng yon ay itinapon sa isang iglap. Inilabas ni Doña Consolacion ang isang makapal na folder mula sa kanyang mamahaling bag at marahas na itinalbog ito sa mesa sa tabi ng mga halamang gamot ni Sol. "Pirmahan mo ito, isang kasunduan na hinding-hindi mo babanggitin sa kahit na sino ang tunay na nangyari kay Ferds. Sasabihin natin sa media na namatay siya sa atake sa puso habang naglilingkod sa mga mahihirap. Iyan ang tanging paraan para maligtas ang dangal ng mga ilustre na dinungisan mo," utos ng matanda. "Danggal?" Bahagyang natawa si Sol, isang tawang puno ng pait at kawalan ng pag-asa. "Namatay ang asawa ko sa piling ng iba, at ang tanging iniisip ninyo ay ang pangalan ninyo? Mama, asawa ko siya." "Asawa ka lang sa papel, Soledad. Pero sa puso ni Ferds, ikaw ay isang kasambahay na marunong magluto ng gamot. Huwag kang magmagaling. Kung hindi dahil sa amin, nabulok ka na sa hirap sa probinsya. Utang mo sa amin ang buhay mo. Kaya pirmahan mo yan kung ayaw mong itapon kita sa kalsada na walang kahit isang kusing." Tuminggala si Sol, pilit na hinahanap ang kahit ikatiting na liwanag sa kisame ng mansyon
Ngunit tila pati ang mga bituin ay nagtago sa tindi ng kanyang pighati. Ang bawat alaala ng kanilang 6 na taong pagsasama ay tila mga bubog na bumabaon sa kanyang balat. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang isipan, ito ay naging pisikal na bigat na nagpapaluhod sa kanya sa malamig na tiles ng kusina. Nangginig ang kanyang kamay habang inaabot ang panulat. Hindi para sa pera, hindi para sa proteksyon, kundi dahil sa labis na pagod. Pagod na ipaglaban ang isang pag-ibig na kailanman ay hindi pala naging totoo. Ngunit sa ilalim ng kanyang pighati, isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang mabuo. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang diwa, mas matindi pa sa sigaw ng kanyang biyenan. Kung ang 6 na taon ng kanyang buhay ay itinuring lamang na isang mahabang panaginip ng kasinungalingan, mayroon pa nga bang halaga ang bawat patak ng pawis at luha na ibinuhos niya sa tahanang ito? O sadyang sa simula pa lang, siya ay isa lamang biktima na hinulma upang maging alay sa altar ng kasakiman ng mga ilustre. Mabigat ang belo na nakatabing sa mukha ni Sol. Tila ba ito ang huling balabal ng pighati na naghihiwalay sa kanya sa mundong dati niyang kinagagalawan. Ang bawat hakbang niya patungo sa harap ng kabaong ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang marangyang kapilya ng punerarya ay puno ng halimuyak ng mga puting lila at kandila. Ngunit para kay Sol, ang bawat singhot ng hangin ay lasang abo. Sa paligid niya, ang mga bulungan ng matataas na tao sa lipunan ng Manila ay tila mga bubuyog na may dalang lason. Hindi nila alintana ang kanyang presensya. Para sa kanila, siya lamang ang swerteng taga-probinsya na nakapasok sa pamilyang ilustre at ngayon ay ang malas na byuda na naging sanhi ng pagpanaw ng isang mahusay na doktor. Sayang si Ferds, kung hindi lang siguro siya masyadong nagpakapagod sa pagtatrabaho para sa asawa niyang walang alam kundi gumastos, baka buhay pa siya. Rinig niyang bulong ng isang babaeng nakasuot ng mamahaling perlas sa likuran. Totoo yan, balita ko. Kahit sa huling sandali, itong si Sol ay wala man lang sa tabi niya. Masyadong abala sa kung ano-anong bagay sa halip na alagaan ng asawa. Sagot naman ng isa pa. Yumuko si Sol. Hinayaan ng buhok, natakpan ng kanyang mga mata. Ang bawat salita ay isang latay sa kanyang likuran. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin sa kanila ang katotohanan na namatay ang kanilang bayani sa ibabaw ng ibang babae habang siya ay nagpapakapuyat sa pag-aaral ng mga lunas para sa mga dukha. Ngunit ang bawat sulyap ni Doña Consolacion mula sa kabilang panig ng silid ay sapat na upang itikom ang kanyang bibig. Ang hiya, ang matinding takot na mapahiya ang pamilya ay tila isang kadenang nakapulupot sa kanyang leeg. Lumapit si Doña Consolacion sa isang grupo ng mga maimpluwensyang panauhin. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang nagdadalamhating ina, kahit na ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo at matalas. Maraming salamat sa inyong pakikiramay. Napakabigat para sa akin ang mawalan ng kaisa-isang anak, wika ng matanda, habang naglalabas ng lace na panyo upang dampian ang kanyang pisinggi. Kung naging mas masunurin lang sana ang mga taong nakapaligid sa kanya, kung nalaman ko lang na pinababayaan siya ng kanyang sariling asawa, marahil ay hindi tayo narito ngayon. Ang bawat salita ni Donya ay isang mahusay na laro ng gaslighting. Pinipinta niya si Sol bilang isang pabayang asawa sa harap ng lahat, habang ang sarili naman niya ay ginagawang martir. Ang bawat pakikiramay na natatanggap ni Sol mula sa mga bisita ay tila may kasamang panunumbat at pag-aalinlangan. Nang maramdaman ni Sol na tila hindi na siya makahinga sa loob ng kapilya, dahan-dahan siyang lumabas patungo sa isang madilim na pasilyo malapit sa opisina ng punerarya. Nais niyang mapag-isa, nais niyang damhin ang tunay niyang sakit na walang nanonood. Ngunit bago pa man siya makahanap ng sulok, napatigil siya nang marinig ang pamilyar na boses mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Huwag kang masyadong halata, Amalia. Hindi pa tapos ang libing. Boses yon ni Doña Consolacion, ngunit wala na ang tunong nagdadalamhati. Ngayon, ito ay puno ng awtoridad at pagkalkula.
Naiinip na ako, tita. Pagod na akong magtago sa anino ng babaeng yan. Namatay si Ferd sa piling ko. Ako ang dapat na nasa tabi ng kabaong niya, hindi ang magbubukid na yan. Sagot ng isang matinis na boses na puno ng pagmamalaki. Si Amalia. Magtiis ka. Kailangan pa natin ang babaeng yan. Siya lang ang nakakaalam ng eksaktong timpla ng mga gamot na iniwan ng lola niya sa Pangasinan. Kapag nakuha na natin ang huling detalye ng formula at nailipat na ang lahat ng pag-aari niya sa pangalan ng pamilya, Ilustre, doon ko siya itatapon sa kalsada. Sipsipin muna natin ang huling patak ng yaman at talino niya bago natin siya tuluyang burahin sa buhay natin. Naramdaman ni Solang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang kanyang asawa ay hindi lamang siya ipinalit sa iba. Ang kanyang biyanan ay hindi lamang siya kinamumuhian. Sila ay mga linta na unt-unting uubos sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, mahigpit na hinawakan ni Sol ang laylayan ng kanyang itim na damit. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang katotoha nang mas masahol pa sa kamatayan. Ang utang na loob ay hindi kailanman nababayaran ng luha. Solidad. Hanggang may dugo ka pang mailalabas, hanggang may lakas ka pang natitira, pag-aari kita. Ang boses ni Doña Consolacion ay kasing lamig ng marmol na sahig ng mansyon. 1 linggo pa lamang mula nang ilibing si Ferds, ngunit wala nang bakas ng itim na damit sa matanda. Nakasuot siya ng isang mamahaling seda na kulay asul. Tila ba ipinagdiriwang niya ang paglaya sa isang pasanin. Samantala, si Sol ay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay namumula at nanginginig sa pagpupunas ng mga mowables na yari sa nara. Mama, naglinis na po ako ng buong bahay. Wala pa po akong almusal. Mahinang reklamo ni Sol. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo dahil sa gutom. Almusal? Nagtatrabaho ka ba ng sapat para pakainin kita? Tandaan mo, kinuha ka namin mula sa putikan ng Pangasinan. Binihisan ka namin, pinag-aral at binigyan ng pangalang Ilustre. Ngayon, sa pagkamatay ng anak ko, sino na ang magbabayad sa lahat ng nagastos namin sa'yo? Lumapit ang matanda at marahas na hinawakan ng kamay ni Sol. Walang babala niyang hinila ang singsing sa daliri ni Sol, ang kanyang wedding ring. Mama, huwag po. Iyan na lang ang alaala ni Ferd sa akin. Pagsusumamo ni Sol, pilit na binabawi ang kanyang kamay, ngunit mas lalong naging mahigpit ang pagkakahawak ng matanda. Alaala? Ang singsing na ito ay galing sa pera ng mga Ilustre. Wala kang pag-aari sa bahay na ito, Soledad. Maging ang mga hiyas na ibinigay sa iyo ni Ferds, kukunin ko ang lahat ng yan bilang pambayad sa kahihiyang dinala mo sa amin. Mabilis na hinablot ni Doña Consolacion ang singsing, pati na ang maliit na kwintas na suot ni Sol, hanggang sa mamula ang leeg ng dalaga. Hindi makapaniwala si Sol sa bilis ng mga pangyayari. Sa isang iglap, tila binura ng matanda ang 6 na taon ng kanyang pagiging tapat na asawa at manugang. Ang bawat sakripisyo niya ay naging isang simpleng transaksyon na ngayon ay kailangang bayaran. At huwag mong subukang tumakas. Pagbabanta ni Donya habang tinitingnan ang mga hiyas sa ilalim ng liwanag. Alam ko kung nasaan ang mga magulang mo sa probinsya. Isang tawag ko lang sa bangkong may hawak ng titulo ng lupa ninyo. Mawawalan sila ng tirahan. Mananatili ka rito. Magtatrabaho ka sa klinika. Gagawin mo ang lahat ng ipapagawa ko sa'yo hanggang sa masabi ko na bayad ka na. Binitawan ng matanda ang kamay ni Sol at lumabas ng silid. Iniwan ang dalaga na nakasalampak sa sahig. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang malaking bilangguan na walang rehas. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, napansin ni Sol ang isang sobre na naiwan ni Donya sa ibabaw ng mesa. Marahil ay sa sobrang pagmamadali nitong kunin ang kanyang mga alahas, hindi nito napansin ang paghulog ng dokumento. Dahan-dahang lumapit si Sol at kinuha ang sobre. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kaba nang mabasa ang nakasulat sa labas. Final Notice of Foreclosure, Ilustre Medical Clinic.
Binuksan niya ang liham at binasa ang nilalaman. Ang klinika na ipinagmamalaki ng mga ilustre, ang sentro ng kanilang yaman at kapangyarihan, ay baon pala sa utang. Milyon-milyong piso ang kailangang bayaran sa loob ng susunod na 30 araw, kundi ay kukunin ito ng bangko. Nanginig ang buong katawan ni Sol. Kaya pala ganoon na lamang ang pagsisikap ni na Doña Consolacion at Amalia na makuha ang kanyang mga recipe ng gamot. Hindi lang ito dahil sa kasakiman, kundi dahil ito na lamang ang tanging paraan para maisalba ang kanilang bumabagsak na imperyo. Ngunit, ang mas ikinagulat ni Sol ay ang petsa ng mga utang. Nagsimula ang lahat ng ito 5 taon na ang nakalilipas. 1 taon matapos silang ikasal ni Ferds. Sa lahat ng oras na yon, niloloko siya ni Ferds. Ang lahat ng karangyaan na ipinapakita nila sa kanya ay isang malaking maskara lamang ng isang pamilyang malapit ng gumuho. Narinig ni Sol ang mga yabag ng paa na pabalik sa silid. Mabilis niyang itinago ang liham sa loob ng kanyang damit. Bakit ka pa nakatayo dyan? May mga pasyenteng darating sa klinika mamaya. Ayusin mo ang sarili mo, Soledad. At siguraduhin mong ang ibibigay mong gamot sa kanila ay ang pinakamabisang timpla na alam mo. Kailangan nating kumita ng malaki ngayong buwan. Boses yon ni Amalia na nakatayo sa pinto. May dalang tasa ng kape at may mapang-uyam na ngiti sa mga labi. Tumingin si Sol kay Amalia at sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang malamig na pagtuklas. Alam na niya ang kanilang lihim. Ang tanikala ng utang na loob na ginagamit nila sa kanya ay nakakabit pala sa isang gumuguhong pader. Ang ganda netela, di ba? Sayang naman kung mabubulok lang sa aparador mo, Soledad. Mas bagay ito sa akin dahil ako ang tunay na pinahalagahan ni Ferds. Ang tinig ni Amalia ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa dangal ni Sol. Nakatayo ang kabit sa gitna ng silid. Suot ang silk dress na kulay rosas. Ang damit na ibinigay ni Ferds kay Sol noong kanilang ika-5 anibersaryo. Ang bawat tahi ng tela na iyon ay dati ng simbolo ng pangako. Ngunit ngayon, ito ay naging saksi ng isang napakalaking kabastusan. Si Sol ay nakatayo sa may pinto. Bit-bit ang isang planggana ng maruming damit. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na dahil sa maghapong paglalaba, habang si Amalia ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ang bawat galaw ay puno ng pagmamalaki. Hubarin mo yan, Amalia. Iyan ang huling regalong ibinigay sa akin ng asawa ko. Mahinang wika ni Sol, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi maitago ang nagbabagang galit sa kanyang dibdib. Tumawa ng malakas si Amalia, isang tawang puno ng pang-uuyam. Asawa? Sol, hanggang kailan mo ba lolokohin ang sarili mo? Binili ito ni Ferds gamit ang pera ng klinika. Perang galing sa talino ko sa pagbebenta ng mga produkto ninyo. At isa pa, hindi ba sabi ni Doña Consolacion, wala kang karapatan sa anumang gamit dito sa loob ng mansyon? Consultant ako rito, at bahagi ng kontrata ko ang mamuhay ng marangal. Lumapit si Amalia kay Sol. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa dalaga. Tingnan mo ang sarili mo, Sol. Mukha kang katulong na pinaglipasan ng panahon. Hindi mo ba naisip kung bakit sa akin siya pumupunta gabi-gabi? Dahil nakakasawa ang amoy ng luyang dilaw at amargoso na laging dala mo. Nakakasawa ang mukha mong laging mukhang nagdurusa. Hindi sumagot si Sol. Ang bawat salita ni Amalia ay parang mga saksak ng kutsilyo sa kanyang puso. Ngunit mas pinili niyang manahimik. Alam niyang ito ang gusto ng kaaway, ang makita siyang mawalan ng kontrol. Nang hapon ding iyon, habang inuutusan si Sol na maglinis ng bodega, napansin niyang bukas ang pinto ng kanyang dating silid. Ang silid na ngayon ay bodega na lamang ng mga lumang gamit. Mabilis siyang pumasok at doon ay tumigil ang tibok ng kanyang puso. Nakahulog sa sahig ang kanyang maliit na baul. Ang kandado nito ay pilit na winasak at ang mga lumang papel ay nagkalat sa sahig. Sa gitna ng gulo, nakita niya si Amalia na nakaupo sa sahig, hawak ang isang luma
at kupas na notebook, ang lihim ng lunas. Ito ang notebook kung saan isinulat ng lola ni Sol ang lahat ng mga sagradong timpla ng gamot na nagligtas sa maraming buhay sa Pangasinan. "Huwag mong hawakan yan," sigaw ni Sol, sabay hablot sa notebook. Ngunit mabilis na tumayo si Amalia at itinaas ang notebook ng mataas, malayo sa abot ni Sol. "Heto pala ang itinatago mo. Kaya naman pala kahit anong pilit naming kopyahin ang mga gamot mo sa laboratorio, laging may kulang. May mga sangkap dito na hindi mo sinasabi sa amin. Ibigay mo sa akin yan, Amalia. Yan ay pag-aari ng pamilya ko. Wala kayong karapatang nakawin ang huling pamana ng lola ko." Nanginginig na sigaw ni Sol habang pilit na inaabot ang notebook. "Pamana? Sa oras na pumasok ka sa pamilyang ilustre, lahat ng sayo ay sa amin na." Singit ni Doña Consolacion na biglang sumulpot sa pinto. Ang matanda ay naglakad ng dahan-dahan. Ang kanyang tungkod ay lumilikha ng mabigat na tunog sa sahig. "Amalia, ibigay mo sa akin ang notebook na yan." Kinuha energy matanda ang notebook at tiningnan ang mga pahina nito nang may kasakiman. Dito pala nakasulat ang lahat. Ang formula para sa lunas ng sakit sa puso na nagpayaman sa amin. At ang formula na magliligtas sa amin mula sa pagkakautang. Tumingin si Doña Consolacion kay Sol nang may mapanuring mata. "Mula ngayon, Soledad, dito ka na matutulog sa bodega. At huwag mong iisiping makuha muli ito. Bukas na bukas din, ililipat na namin ang lahat ng nakasulat dito sa isang digital file sa ilalim ng pangalan ni Amalia." Naiwang mag-isa si Sol sa madilim at maalikabok na bodega. Ang tunay na yaman ng kanyang pamilya, ang kanyang tanging alas, ay nasa kamay na ng mga kaaway. Narinig niya ang pagpihit ng kandado mula sa labas ng pinto. Ikinulong siya. Sa katahimikan ng bodega, narinig ni Sol ang mahinang tunog ng mga daga na gumagalaw sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Sa gitna ng kawalang pag-asa, isang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isipan. Isang babala ng kanyang lola noong siya ay bata pa. Ang tunay na lunas, Soledad, ay hindi lamang nasa mga dahon at ugat. Ito ay nasa puso ng nagtitimpla. Kapag ang kamay na gumagawa ay puno ng kasamaan, ang lunas ay magiging lason. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sol. Sa gitna ng dilim, hayaan niyang basahin nila ang notebook. Hayaan niyang kopyahin nila ang bawat salita. Ngunit may isang bagay na hinding-hindi nila makukuha. Ang huling sangkap na tanging siya lamang ang nakakaalam. Hindi pag-ibig ang nagdala sa akin sa altar, kundi isang transaksyong binalangkas bago pa man tayo magkakilala. Ang katotohanan ito ay tila isang malamig na agos ng tubig na bumuhos sa katawan ni Sol habang binabasa ang mga linyang nakasulat sa isang kupas na liham. Nasa loob siya ng bodega, sa ilalim ng malabong liwanag ng isang bumbilyang kumukurap-kurap. Sa kanyang paghahanap ng kahit anong gamit na pwedeng ilatag sa sahig para higaan, natisod niya ang isang lumang maleta ni Ferds. Ang maletang laging nakakandado at hindi kailanman ipinahawak sa kanya. Ang liham ay may petsang 7 taon na ang nakalilipas, ilang buwan bago ang kanilang kasal. Ito ay sulat ni Ferds para sa kanyang ina, si Doña Consolacion. "Ma, huwag kang mag-alala. Konting tiis na lang at makukuha na natin ang lagda ng ama ni Soledad. Kapag naikasal na kami, madali na nating maipapasok ang mga developers sa kanilang lupain sa Pangasinan. Ang bukid nila ang tanging kulang para mabuo ang resort project ng mga ilustre. Hindi ko naman kailangang mahalin ang babaeng yon. Kailangan ko lang siyang makuha." Nabitawan ni Sol ang papel. Ang bawat salita ay tila mga anay na uwant-unting nginunguya ang kanyang alaala. 6 na taon. 6 na taon siyang naniwala sa mga matatamis na salita ni Ferds. 6 na taon niyang inakalang ang mga bulaklak, ang mga hapunan, at ang mga pangako ay bunga ng pagmamahal. Ngunit ang lahat ng yon ay bahagi lamang ng isang dula-dulaan, isang mahabang audition
para makuha ang kaisa-isang yaman ng kanyang pamilya. Ang Pite ay umakyat sa kanyang lalamunan. Tila ba uminom siya ng purong katas ng makabuhay. Nais niyang sumigaw. Nais niyang wasakin ang bawat pader ng mansyong ito na naging saksi sa kanyang katangahan. Ang second shock na ito ay mas masakit pa kaysa sa balita ng pagkamatay ni Ferds. Ang mamatayan ka ng asawa ay isang trahedya. Ngunit ang malaman mong ang asawa mo ay kailanman ay hindi naging iyo ay isang sumpa. Gaano kalalim ang hukay na hinukay niyo para sa akin? Bulong ni Saul sa gitna ng kadiliman. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga balikat, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa puot na unti-unting pumapalit sa kanyang pighati. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nagising si Saul sa tunay ng isang marangyang sasakyan na huminto sa harap ng mansyon. Mula sa maliit na bintana ng bodega, nakita niya ang isang lalaki na bumaba mula sa sasakyan. Hindi siya pamilyar, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Nakasuot ito ng maayos na polo at may dalang isang itim na bag. Narinig ni Saul ang pagbukas ng gate at ang malakas na boses ni Doña Consolacion na tila nagulat sa pagdating ng panauhin. Dahan-dahang lumapit si Saul sa pinto ng bodega, pilit na pinakikinggan ang nangyayari sa labas. Anong ginagawa mo rito, Braulio? Boses yon ni Doña Consolacion at sa unang pagkakataon, narinig ni Saul ang takot sa tono ng matanda. Sabi ko sa'yo, maayos ang lahat sa klinika. Wala kang dapat ipag-alala. Mayos? Konsolasyon, narinig ko ang mga balita. Sagot ng lalaki, si Braulio. Ang kanyang boses ay malalim, baritono, at may himig ng pagkadismaya. Namatay si Ferd sa paraang hindi marangal, at balita ko ay baon sa utang ang klinika. Nandito ako, hindi bilang kamag-anak, kundi bilang isang doktor na nagmamalasakit sa pangalan ng medisina. Naglakad ang lalaki patungo sa pintuan ng mansyon, ngunit napatigil siya nang mapansin ang isang bagay sa may hardin. Isang tumpok ng mga gamit na itinapon mula sa bodega. Isang luma at duguang apron na ginamit ni Saul kahapon ang nakasabit sa isang sanga ng halaman. Tumingin si Braulio sa paligid. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay na nawawala. Naglakad siya palapit sa pinto ng bodega, kung saan nararamdaman ni Saul ang init ng hininga ng lalaki mula sa kabilang panig. Sino ang nakakulong dito? Tanong ni Braulio. Ang kanyang tinig ay tila isang utos na hindi pwedeng baliin. Wala. Bodega lang yan. Mabilis na sagot ni Doña Consolacion habang pilit na hinahatak ang lalaki palayo. Ngunit hindi natinag si Braulio. Muli siyang humakbang palapit at kumatok ng mahina sa pinto. Nandito ako para bawi ng klinika mula sa mga taong sumira sa dangal nito. At nandito rin ako para hanapin ang katotohanan. Sa loob ng madilim na bodega, naramdaman ni Saul ang isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dalangin? O isa na namang bagong mukha ng panganib? Buksan mo ang pintong ito. Konsolasyon. Hindi isang bodega ang naririnig ko sa loob, kundi ang hininga ng isang taong nagdurusa. Ang boses ni Dr. Braulio Concepcion ay tila isang hatol na hindi mababali. Sa gitna ng marangyang pasilyo, tumayo siya ng matuwid. Ang kanyang presensya ay tila isang muog na hindi matitinag ng anumang rason ng matandang byuda. Ang hognegi mga susi na nanginginig sa kamay ni Doña Consolacion ay tila isang kumpisal ng kanyang kasalanan. Nungyo sa wakas ay bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay marahas na pumasok sa madilim na silid. Napapikit si Saul. Itinaas ang kanyang maruming kamay upang takpan ang kanyang mga mata. Sa loob ng ilang araw, ang tanging kasama niya ay ang amoy ng alikabok at ang pait ng kanyang mga alaala. Soledad. Ang pagbanggit ni Braulio sa kanyang pangalan ay tila isang haplos ng malamig na tubig sa gitna ng init ng lagnat. Dahan-dahang ibinaba ni Saul ang kanyang kamay. Doon, sa gitna ng pinto, nakita niya ang isang lalaking may mukhang tila inukit mula sa katapatan. Hindi tulad ni Ferds na may ngiting mapanlinlang.
Ang mga mata ni Braulio ay malalim, puno ng pag-unawa at isang uri ng galit na hindi sumisigaw, ngunit nakatutunaw. Anong nangyari sa'yo? Lumapit si Braulio at dahan-dahang hinawakan ang braso ni Sol. Napansin niya agad ang mga pasa sa kanyang balat mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Doña Consolacion noong nakaraang gabi at ang mga sugat sa kanyang mga daliri mula sa walang tigil na paggawa. Wala ito, Doctor. Naglilinis lang po ako at nahulog ang mga gamit. Mabilis na paliwanag ni Doña Consolacion habang pilit na sumisingit sa pagitan ni Sol at Braulio. Medyo magulo ang isip ni Soledad mula nang mamatay ang anak ko. Mas mabuting manatili siya rito para hindi siya makapanakit ng iba. Tumingin si Braulio kay Doña Consolacion, isang tingin na nagpatahimik sa matanda. Ang medisina ay hindi para sa mga taong gustong pumatay ng dangal ng iba. Consolacion, ang nakikita ko rito ay hindi isang babaeng baliw, kundi isang babaeng pinagkaitan ng kalinga. Muling hinarap ni Braulio si Sol. Kinuha niya ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang mantsa ng alikabok sa pisengge ng dalaga. Sa sandaling iyon, ang amoy ng gamot na laging dala ni Sol ay humalo sa amoy ng malinis na sabon mula kay Braulio. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa puso ni Sol. Isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan. Ang pakiramdam na siya ay tao at hindi isang kagamitan. Narinig ko ang tungkol sa iyong kaalaman sa mga halamang gamot. Soledad. Mahinang wika ni Braulio habang tinitingnan ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng luntiang kulay. Ang mga kamay na ito ay hindi ginawa para lamang maglinis ng sahig. Ang mga kamay na ito ay ginawa para magbigay ng buhay. Inilabas ni Braulio ang isang maliit na puting card mula sa kanyang pitaka at maingat na inilagay ito sa palad ni Sol. Ang klinika ko ay laging bukas para sa mga taong may pusong manggamot. Tumawag ka kapag handa ka na ring gumaling mula sa mga sugat na hindi nakikita. Nang umalis si Braulio kasama ang matandang byuda upang pag-usapan ang mga utang ng klinika, naiwang nakatayo si Sol sa gitna ng bodega. Mahigpit niyang hinawakan ang calling card. Ang bawat letra ng pangalan ni Braulio ay tila isang mapa patungo sa kalayaan. Ngunit bago pa man siya makahinga ng malalim, nakita niya si Amalia na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakasandal sa pader at pinapanood siya ng may mapanguyam na ngiti. Huwag kang masyadong umasa, Sol. Ang mga tulad ni Dr. Concepcion ay hindi tumitingin sa mga tulad mong basahan. Ginamit ka lang ni Ferds at gagamitin ka lang din niya para makuha ang gusto niya sa klinika. Bulong ni Amalia bago tumalikod. Napatigil si Sol. Ang pag-asa na kanina lamang ay nagsisimulang mamukadkad ay tila muling binuhusan ng lason. Sino nga ba si Braulio Concepcion? Isang kaibigang handang tumulong o isa na namang manlalaro sa masalimuot na buhay ng mga ilustre? Ang tiyan na walang laman ay hindi dahilan para maging tamad ang iyong mga kamay. Soledad. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang hagupit sa gitna ng katahimikan ng tanghali. Pagkaalis ni Dr. Braulio, tila lalong nag-alab ang galit ng matanda. Para sa kanya, ang pakikialam ng doktor ay isang malaking kahihiyan na si Sol ang dapat magbayad. Maghapon nang hindi kumakain si Sol, ang huling pumasok sa kanyang sikmura ay isang basong tubig kagabi. Ngayon, inutusan siyang kuskusin ang bawat baitang ng malawak na hagdan ng gawa sa narara gamit lamang ang isang maliit na basahan at matapang na sabon na untunting tumutuklap sa balat ng kanyang mga daliri. Bilisan mo riyan. Mamaya ay may mga panauhin si Amalia. Ayokong makakita ng kahit isang bakas ng alikabok. Muling sigaw ng matanda bago pumasok sa kanyang silid, dala ang isang platitong puno ng mga prutas at tinapay. Habang nakaluhod sa sahig, naramdaman ni Sol ang untunting pag-ikot ng kanyang paligid. Ang bawat kuskos ay tila kumukuha ng huling hibla ng kanyang lakas. Ang kanyang tiyan ay humihilab sa hapdi. Isang matinding gutom na tila ba kinakain na ang kanyang sariling laman. Naalala niya ang kanyang ina sa pangasinan, ang simpleng hapagkainan na puno ng init at pagmamahal. Doon, kahit asin lang ang ulam,
Busog ang kanyang puso. Dito sa mansyon ng mga ilustre, tila ba ang bawat butil ng kanin ay may kapalit na dangal. Poor Soledad, hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin tapos ang hagdan? Napatigil si Sol nang makita ang isang pares ng mamahaling sapatos sa harap niya. Si Amalia, na nakasuot ng isang manipis na pantulog na seda, ay may dalang isang baso ng malamig na orange juice. Marahas niyang ininuman ito at pagkatapos ay sadyang itinapon ang natirang yelo sa basang sahig na kapapatapos lang kuskusin ni Sol. Ops, sorry, nadulas ang kamay ko. Nakanggising wika ni Amalia. Alam mo, Sol, minsan naiisip ko, para ka talagang aso. Kahit anong sipa sa'yo, bumabalik ka pa rin. Ganun ba talaga kayong mga taga-probinsya? Sanay sa hirap, sanay sa dumi, at sanay na tinatapakan? Hindi tumingala si Sol. Pinili niyang damhin ang lamig ng yelo sa kanyang mga daliri. Alam niyang kapag nagsalita siya, baka hindi na niya mapigilan ang sarili. Ang kanyang katahimikan ay tila lalong ikinagalit ni Amalia. Huwag kang mag-alala. Kapag naging asawa na ako ni Ferds, ay patay na pala siya. I mean, kapag nakuha ko na ang lahat ng gusto ko rito, baka payagan kitang maging labander ako, mas bagay ka roon, kasama ng mga mantsa at dumi. Dumaan ang mga oras at ang langit ay unt-unting nagdilim. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon, hudyat ng isang paparating na bagyo. Sa gitna ng dilim, tinawag ni Doña Consolacion si Sol mula sa itaas. Soledad, kunin mo ang mga dahon ng malunggay at oregano sa dulo ng hardin. Masama ang pakiramdam ko at kailangan ko ng mainit na tsa. Ngayon din, tumingin si Sol sa labas. Ang ulan ay tila mga latigo na humahampas sa bintana. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at lagnat, ngunit wala siyang magagawa. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa papel na anumang sandali ay bibigay na. Paglabas niya sa hardin, sinalubong siya ng malamig at malakas na hangin. Ang basang lupa ay tila humihigop sa kanyang mga paa. Habang hinahanap niya ang mga halaman sa gitna ng dilim, ang kanyang paningin ay nagsimulang maging malabo. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang muka ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Kailangan kong makuha ito. Bulong niya sa sarili habang nanginginig na inaabot ang isang sanga. Ngunit sa isang sandali, ang mundo ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng ulan ay naging isang malayong bulong. Naramdaman ni Sol ang paglambot ng kanyang mga binti. Ang bigat ng kanyang katawan ay bumagsak sa basang lupa, sa gitna ng masukal na hardin at madilim na gabi. Ang huling nakita niya bago tuluyang magdilim ang lahat ay ang malabo at malamig na ilaw mula sa bintana ng mansyon, ang tahanang naging kanyang libingan. Sa hirap at ginhawa, Soledad, aalagaan kita hanggang sa huling hininga ko. Ang mga salitang iyon ni Ferds noong araw ng kanilang kasal ay tila mga aninong sumasayaw sa nagdidilim na isipan ni Sol. Naalala niya ang init ng kamay ng asawa, ang tamis ng ngiti nito na inakala niyang totoo. Ngunit habang unti-unting bumabalik ang kanyang ulirat, ang init na iyon ay napalitan ng malamig na realidad ng basang lupa at ang malupit na hagupit ng ulan sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakahandusay sa hardin. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila binalot ng yelo. Ngunit sa gitna ng kanyang panghihina, naramdaman niya ang isang biglang paghinto ng ulan sa kanyang ibabaw. Hindi dahil tumigil ang bagyo, kundi dahil may isang bagay na humarang sa mga patak nito. Isang malapad na payong. At kasunod nito, ang isang pares ng malalakas na braso na dahan-dahang binuhat ang kanyang nangangatog na katawan mula sa putikan. Nais niyang idilat ang kanyang mga mata, ngunit ang bigat ng kanyang mga pilikmata ay tila mga bato. Ang huling naramdaman niya ay ang init ng isang makapal na jacket na binalot sa kanya at ang amoy ng malinis na disinfectant na humalo sa amoy ng basang lupa. Nang muling magising si Sol, hindi na ang bodega ang bumungad sa kanya. Wala na ang amoy ng alikabok
Kat ang dilim na sumasakal sa kanyang pagkatao. Sa halip isang maputing kisame ang kanyang nakita. Ang paligid ay payapa. Tanging ang mahinang tunog ng aircon at ang amoy ng sariwang lavender ang nangingibabaw. Gising ka na pala. Dahan-dahang lumingon si Sol. Nakita niya si Dr. Braulio na nakaupo sa tabi ng kanyang higaan. Hawak ang isang clipboard. Wala na itong suot na Amerikana. Tanging puting t-shirt na lamang at may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Nasaan? Nasaan ako? Mahinang tanong ni Sol. Ang kanyang lalamunan ay tila tinik sa hapdi. Nasa klinika ko o kayo, Soledad. Natagpuan kita sa hardin ng mga ilustre. Kung hindi ako bumalik para kunin ang naiwan kong folder, baka hindi ka na umabot sa umaga. Seryosong wika ni Braulio. Tumayo siya at kumuha ng isang basong mainit na tubig. Uminom ka muna. Kailangan mong mabawi ang lakas mo. Habang iniinom ni Sol ang tubig, binalot siya ng isang kakaibang katahimikan. Sa loob ng 6 na taon, ito ang unang pagkakataon na may isang taong tumingin sa kanya, hindi bilang isang kagamitan, kundi bilang isang pasyente na kailangang gamutin. Bakit? Bakit ninyo ako tinutulungan? Tanong ni Sol, matapos maubos ang tubig. Tumingin si Braulio ng diretso sa kanyang mga mata. Dahil nakita ko ang ginagawa nila sa iyo, Sol. At dahil alam ko na ikaw lang ang makakapigil sa kasamaang ginagawa ng pamilyang yan, gamit ang medisina. Ibinaba ni Braulio ang clipboard sa mesa at may kinuha siyang isang maliit na bote ng gamot mula sa kanyang bulsa. Isang bote na may tatak ng Illustre Medical Clinic. Habang wala kang malay, sinuri ko ang ilang samples ng gamot na dinala mo sa bulsa ng apron mo bago ka mahimatay. Sol, alam mo ba kung anong nilalagay nila sa mga bote na ito? Tanong ni Braulio. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig saglit. Umiling si Sol, bagamat mayroon na siyang hinala. Nilalagyan nila ito ng mga murang kemikal na pampatulog at pampamanhid para isipin ng mga pasyente na gumagaling sila. Ngunit sa katotohanan, ang mga sangkap na ito ay antunting sumisira sa kidney ng mga taong umiinom nito. Pinapatay nila ang mga pasyente para sa mabilis na kita, paliwanag ni Braulio. Nanlamig ang buong pagkatao ni Sol. Ang mga gamot na iyon, ang mga gamot na ginagamitan ng pangalan ng kanyang pamilya, ay naging lason. Ang bawat bote na ibinebenta nina Doña Consolacion at Amalia ay isang hatol ng kamatayan para sa mga dukhang umaasa sa lunas. Ito ang dahilan kung bakit kailangan kanila. Soledad, pagpapatuloy ni Braulio, kailangan nila ang pangalan mo para magmukhang lehitimo ang kanilang krimen. Kapag nagkaroon ng investigasyon, ikaw ang ituturo nilang gumagawa ng timpla. Ikaw ang magiging biktima sa huli. Mahigpit na hinawakan ni Solang kumot. Ang sakit ng kanyang katawan ay napalitan ng isang naglalagablab na puot. Hindi na ito tungkol sa kanyang sariling pighati. Ito ay tungkol sa mga buhay na nilalapastangan ng pamilyang ilustre. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Sol. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magliwanag sa determinasyon. Bago pa man makasagot si Braulio, biglang bumukas ang pinto ng klinika. Pumasok ang isang nurse na tila balisa. Doctor, nandito po si Doña Consolacion, kasama ang mga pulis. Sinasabi nilang ninakaw ninyo ang kanilang manugang. Napatayo si Braulio, ngunit si Sol ay nanatiling kalmado sa kanyang higaan. Alam niya na ang digmaan ay nagsisimula pa lamang, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang maamong tupa na magpapaubaya sa katayan. Ilabas mo ang aking manugang, Braulio. Hindi mo ba alam ang batas? Ang pagtatago sa isang byuda sa loob ng iyong klinika sa kalaliman ng gabi ay isang malaking iskandalo. Magnanakaw ka. Ang boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng klinika. Tila ba ang bawat salita ay isang talim na sumusugat sa katahimikan ng gabi. Walang pasintabi ang kanyang pagpasok. Kasunod ang 2 opisyal ng pulisya na tila ba ang pagliligtas kay Sol ay isang operasyon laban sa isang kriminal. Sa loob ng silid, dahan-dahang bumitaw si Sol sa hawakan ng kanyang kama. Ang kanyang katawan ay mahina pa.
Ang lagnat ay tila isang apoy na nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit ang boses ng kanyang biyenan ay nagsilbing malamig na hangin na nagpabaling sa kanyang ulirat. Tiningnan niya ang bote ng gamot sa ibabaw ng mesa, ang ebidensya ng lason na ipinapakain ng mga ilustre sa mga dukha. Isang malalim na hiya ang bumalot sa kanya, hindi dahil sa bintang ng matanda, kundi dahil sa katotohanang ang apelyidong dala niya ay nadungisan na ng dugo ng mga inosente. Huwag kayong sumigaw, Konsolasyon. Nasa loob kayo ng isang institusyong nagbibigay ng lunas, hindi sa palengke. Mahinahon, ngunit matalim ang tugon ni Braulio habang humaharap sa matanda sa pintuan. Si Soledad ay dinala rito dahil sa kapabayaan ninyo. Muntik na siyang mamatay sa ilalim ng ulan habang inuutusan ninyong manguha ng damo sa gitna ng bagyo. Sinunggaling! Sigaw ni Doña Consolacion habang itinuturo ang dalaga. Soledad, sumama ka sa akin ngayon din. Huwag mong hiyain ang alaala ni Ferds sa pakikipagmabutihan sa lalaking ito. Lumakad si Sol patungo sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pagpasan ng isang mabigat na krus. Nang magtama ang paningin nila ni Doña Consolacion, nakita niya ang isang pamilyar na kislap sa mga mata ng matanda. Hindi ito pag-aalala, kundi takot. Takot na baka may nalaman na siya. Sasama ako, Mama. Mahinang wika ni Sol na ikinagulat ni Braulio. Tumingin si Sol sa doktor. Isang tingin na nagpapahiwatig na kailangan niyang bumalik sa loob ng lungga ng lobo upang makuha ang kailangan niyang ebidensya. Salamat, Dr. Concepcion. Salamat sa pagligtas sa akin. Sa maraming paraan. Bumalik si Sol sa mansyong ilustre, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang espiya sa sarili niyang tahanan. Ngunit ang pagbabalik na ito ay mas masakit kaysa sa inaasahan. Inutusan siya ni Doña Consolacion na linisin ang opisina ni Ferds. Ang silid na dati ay ipinagbabawal sa kanya. Ayusin mo ang lahat ng mga papel diyan at siguraduhin mong walang mawawala dahil ang mga yan ang magpapatuloy sa legacy ng asawa mo, wika ni Doña bago siya ikulong muli sa loob ng silid. Sa gitna ay may pag-aayos ng mga dokumento. Natagpuan ni Sol ang isang itim na folder na nakatago sa ilalim ng sahig sa likod ng isang lumang cabinet. Nang buksan niya ito, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Doon ay nakita niya ang mga resibo ng pagbili ng mga kemikal na binanggit ni Braulio. Ang bawat papel ay may petsa, may halaga, at ang pinakamasakit sa lahat, ang bawat dokumento ay may lagda ni Ferds. Ngunit nang titigan niyang mabuti ang pirma, napansin niya ang isang kakaibang detalye. Ang tinta ay tila masyadong bago para sa petsang nakasulat. At sa tabi ng mga dokumentong yon ay isang piraso ng papel kung saan paulit-ulit na sinusubukan ng isang tao na gayahin ang pirma ni Ferds. Nang ginig ang mga daliri ni Sol, hindi lang pala si Ferds ang sangkot. Ang pirma ni Ferds ay pinepeke upang palabasin na siya ang may akda ng lahat ng krimen bago pa man siya mamatay. At sa ilalim ng tumpok ng mga papel, nakita niya ang isang huling dokumento. Isang kasunduan na naglilipat ng lahat ng utang ng klinika sa pangalan ni Soledad Ilustre sa oras na pumanaw ang kanyang asawa. Kinuha niyo na ang lahat sa akin. Pati ba naman ang aking kalayaan sa batas ay kukunin niyo rin? Bulong ni Sol, habang ang kanyang mga luha ay pumatak sa pekeng pirma ng kanyang asawa. Narinig niya ang mahinang tunog ng susi na pumipihit sa labas ng pinto. Mabilis niyang itinago ang folder sa loob ng kanyang damit. Pumasok si Amalia. May dalang isang basong gatas na may kakaibang amoy. Uminom ka muna, Sol, para masarap ang tulog mo at hindi ka na makaisip pang tumakas muli. Nakangising wika ni Amalia. Tumingin si Sol sa baso at pagkatapos ay sa mga mata ni Amalia. Sa sandaling iyon, alam na niya. Ang katotohanan ay hindi lamang nakatago sa mga papel, kundi nasa bawat hininga ng mga taong nasa paligid niya. Ngunit paano niya lalabanan ang isang kaaway na handang pumatay pati ang alaala ng sarili nilang dugo? Ang puti NG gatas na ito ay kasing linis ng mga pader ng mansyong ito, ngunit ang amoy nito ay kasing pait ng mga lihim na pilit ninyong ibinabaon sa limot. Tinitigan ni
Solang basong inilapag ni Amalia sa maliit na mesa sa loob ng opisina ni Ferds. Ang manipis na usok na nanggagaling sa mainit na likido ay may dalang kakaiba at matapang na amoy. Isang amoy na pamilyar sa isang taong tulad ni Sol na lumaki sa gitna ng mga halamang gamot. Alam niya ang amoy ng apyo at ang nakapatulog na katas ng kulasiman. Nilalayon nilang patulugin ang kanyang isipan upang hindi na siya makapaghahanap pa ng mga sagot. Uminom ka na, Sol. Sayang naman ang pagod ko sa pagtitimpla nito para sa'yo. Udyok ni Amalia, ang kanyang mga mata ay tila naghihintay ng bawat lunok ng dalaga. Salamat, Amalia. Inumin ko ito kapag natapos ko na ang huling tumpok ng mga papel. Mahinahong sagot ni Sol. Hinintay niyang tumalikod ang kabit at lumabas ng silid bago niya dahan-dahang ibinuhos ang gatas sa paso ng isang halamang fortune plant sa sulok ng silid. Nakita ni Sol kung paano tila nangulubot ang ilang dahon ng halaman nang madikit sa likido. Isang babala na kung ininom niya iyon, marahil ay hindi na siya magigising pa sa mahabang panahon. Isang orasang lumipas nang mabasag ang katahimikan ng gabi ng isang matinding kalabog sa pintuan ng klinika sa ibaba. Ang tunog ay sinundan ng isang mahaba at nakapanlulumong hagulgol ng isang ina. Hindi napigilan ni Sol ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at sumilip mula sa itaas na palapag ng mansyon na nakadugtong sa klinika. Mawa kayo, ang anak ko. Tulungan ninyo ang anak ko. Sigaw ni Aling Nena, isang labandera sa kanto na madalas hilingin ang tulong ni Sol. Bit-bit niya ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Tonton. Ang bata ay maputla. Nangigitim ang paligid ng mga mata at ang kanyang katawan ay tila naging manas at namamaga. Huwag kang maingay rito, Nena. Gabi na at sarado na ang klinika. Bulyaw ni Doña Consolacion na bumaba mula sa kanyang silid, nakasuot ng marangyang robe. Pero Doña, gamot na ibinigay ninyo kahapon. Uminom lang siya ng 3 beses at bigla siyang nagsuka ng dugo. Hindi na rin siya makaihi. Pagsusumamo ng ina habang nakaluhod sa paanan ng matanda. Tumingin si Amalia mula sa likod ni Doña Consolacion, walang bakas ng awa sa kanyang mukha. Baka naman may nakain siyang panis o kung anong dumi sa paligid ninyo. Huwag mong isisi sa aming gamot. Iyan ang lihim ng lunas ni Dr. Ilustre, ang pinakamabuting gamot sa Maynila. Pero iyon lang ang ipinainom ko sa kanya. Iyak ni Aling Nena. Umalis ka na rito, bago pa ako tumawag ng pulis. Banta ni Doña Consolacion. Bigyan mo siya ng isa pang bote, Amalia, para tumigil ang bibig niyan at sabihin mo sa kanya na huwag nang babalik dito kung wala siyang pambayad. Pinanood ni Sol ang eksena mula sa dilim. Ang bawat salita ni Doña Consolacion ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Nakita niya ang maliit na kamay ni Tonton na nakalawit, walang lakas, tila isang lanta na dahon. Naalala ni Sol ang kanyang sariling kapatid na namatay sa probinsya dahil sa kakulangan ng tamang gamot. Ang sakit na nararamdaman niya para sa bata ay humalo sa matinding galit na nagpabaga sa kanyang buong pagkatao. Ito na ang hangganan. Ang kanyang katahimikan ay naging katuwang na ng kasamaan. Ang pangalan ng kanyang pamilya, ang mga aral ng kanyang lola, at ang kanyang sariling danggal bilang isang manggagamot ay niluray-luray ng mga taong ito para sa kanilang kasakiman. Bumalik si Sol sa loob ng opisina ni Ferds. Kinuha niya ang bote ng gamot na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Ang bagong batch na itinimpla ni Amalia, gamit ang kanyang ninakaw na notebook. Binuksan niya ang takip at inamoy ang likido. Hindi na ito amoy lunas. Ito ay amoy ng kamatayan na binalot sa pangalan ng Ilustre. Mahigpit na hinawakan ni Sol ang bote hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa loob ng kanyang dibdib, ang dating pighati ay tuluyan ng naging isang malamig at matalim na determinasyon. Ang bawat patak ng luha niya noong nakaraang mga araw ay naging gasolina na nagpaalab sa apoy ng kanyang paghihiganti. Hindi na ito tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol sa kung paano ninyo ako niloko at minaltrato. Bulong ni Sol sa gitna ng silid.
Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na dinala ng hangin. Hindi ko nahahayaang pumatay kayo ng mga inosenteng buhay gamit ang pangalan ko. Mula sa gabing ito, ang lunas na ninakaw ninyo ang siyang magiging lason na tatapos sa inyong lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono na palihim niyang nakuha muli mula sa gamit ni Ferds at mabilis na nagtipa ng mensahe para kay Dr. Braulio. Handa na ako, Doctor. Kunin ninyo ang sample ng batch 402. Huwag ninyong hayaang mamatay si Tonton. Ako ang tatapos sa laban na ito mula sa loob. Umuwi ka na, Soledad, bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang bawat alaala ng iyong pinagmulan. Ang tinig ni Dr. Braulio sa kabilang linya ng telepono ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Matapos ang madugong gabi sa klinika, sa tulong ni Braulio, nagawa ni Sol na makatakas pansamantala mula sa mansyong ilustre. Habang ang Maynila ay abala sa paghimbing, si Sol ay lula ng isang lumang bus patungo sa Hilaga. Dala lamang ang maliit na bag at ang nagbabagang galit sa kanyang puso. Nang tumama ang unang sinag ng araw sa malalawak na bukiran ng Pangasinan, naramdaman ni Sol ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Ang amoy ng basang lupa, ang luntiang kulay ng mga palayan, at ang payapang ihip ng hangin ay tila mga luma at tapat na kaibigang bumabati sa kanya. Dito, siya ay hindi ang biyudang malas o ang katulong na manugang. Dito, siya ay si Soledad, ang anak ng lupa. Soledad? Anak ko? Ang tinig ng kanyang ina, si Aling Maria, ay puno ng gulat at kagalakan. Tumakbo ang matanda mula sa kanilang maliit na kubo. Ang mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho sa bukid ay mahigpit na yumakap sa kanyang anak. Sa bisig ng kanyang ina, doon lamang tuluyang bumigay si Sol. Ang mga luhang pilit niyang itinago sa harap ni na Doña Consolacion ay bumuhos ng walang tigil. Nanay, Nay, patawad po. Hikbi ni Sol habang ibinabaon ang kanyang mukha sa balikat ng ina. Bakit ka humihingi ng tawad, anak? Anong nangyari sa Maynila? Nasaan si Ferds? Tanong ng kanyang ama. Si Tatay Isko, na lumabas din mula sa likod ng bahay. Hindi magawang sabihin ni Sol ang buong katotohanan. Hindi niya kayang durugin ang puso ng kanyang mga magulang sa balita ng pagtataksil at kamatayan ni Ferds at ang panganib na dala ng pamilya, ilustre. Pinili niyang manahimik at damhin muna ang init ng kanilang tahanan. Nang hapong iyon, nagtungo si Sol sa maliit at abandonadong kubo ng kanyang lola sa dulo ng kanilang lupain. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, nakatago ang mga sikreto ng kanilang pamilya. Kinuha niya ang isang lumang kabaong na gawa sa kawayan na nakabaon sa ilalim ng sahig. Sa loob nito, natagpuan niya ang isang sulat na may selyo ng dugo at isang tuyong dahon ng makabuhay. Ito ang huling habilin ng kanyang lola. Ang babala tungkol sa itim na lunas, isang babala na tila isinulat para sa eksaktong sitwasyong kinakaharap niya ngayon. Nalaman ni Sol na ang kanyang pamilya ay may pananagutan sa pagprotekta sa mga lunas na ito. Dahil kapag nahulog ito sa maling kamay, ito ay magiging isang sumpanahihigop sa buhay ng marami. Ngunit, ang katahimikan ng probinsya ay biglang nabulabog ng isang pamilyar at nakakatakot na tunog. Isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Ang alikabok na nilikha nito ay tila isang madilim na ulap na bumalot sa kanilang payapang paligid. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Hawak ang isang dekalibreng baril sa kanyang baywang. Kasunod nito ay ang boses ni Doña Consolacion na umalingaw-ngaw mula sa loob ng sasakyan sa pamamagitan ng isang speakerphone. Soledad, huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang lupang tinatayuan mo ngayon, ang bahay ng mga magulang mo, at maging ang kanilang mga buhay ay nakasalalay sa isang pirma ko lang sa bangko. Isipin mo ang iyong utang na loob. Isipin mo ang kaligtasan ng nanay at tatay mo. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Sol habang nakikita niyang pinalilibutan ng mga tauhan ni Doña Consolacion ang kanilang maliit na kubo. Ang kanyang mga magulang,
ay nakatingin sa kanya nang may takot at kalituhan. Bumalik ka na rito sa Maynila. Soledad, may huling batch tayo ng gamot na kailangang tapusin. At kapag hindi ka sumama sa mga tauhan ko ngayon din, sisiguraduhin kong ang lupang ito ang magiging huling hantungan ng iyong pamilya. Muling banta ng matanda. Tumingin si Sol sa kanyang ina, na ngayon ay hawak-hawak ng isa sa mga lalaki, at sa kanyang ama, na pilit na nanlalaban. Ang bawat pangarap niya ng kalayaan ay tila gumuho sa isang iglap. Ang panganib ay hindi na lamang nasa Maynila. Dinala ito ng mga ilustre hanggang sa pintuan ng kanyang paraiso. Mahigpit na hinawakan ni Sol ang huling habilin ng kanyang lola sa loob ng kanyang palad. Alam niyang wala na siyang takas. Kailangan niyang bumalik sa gitna ng panganib, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang sakripisyo upang iligtas ang mga taong mahal niya. Huwag mong kalilimutan, Soledad, na ang bawat hininga ng iyong mga magulang doon sa Pangasinan ay nakasalalay sa bawat patak ng pawis na ibubuhos mo rito sa aming klinika. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang malat na bulong na nanunuot sa pandinig ni Sol habang nakaluhod siya sa malamig na sahig ng sala. Kababalik pa lamang niya sa Manila, hila-hila ng mga tauhan ng matanda na parang isang hayop na nahuli sa bitag. Ang kanyang mga paa ay may bakas pa ng putik mula sa bukid. Isang masakit na paalala ng paraisong pansamantala niyang natikman bago muling binalot ng kadiliman. Dahan-dahang itinaas ni Sol ang kanyang tingin. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa makintab na sapatos ni Doña Consolacion. Isang babaeng durog, marumi at tila wala ng pag-asa. Ngunit sa ilalim ng kanyang nanlalabong paningin, may isang lihim na apoy na pilit niyang ikinukubli. Patawad po, Mama. Hindi ko na po uulitin. Gagawin ko po ang lahat. Huwag niyo lang pong saktan ang mga magulang ko. Mahina at nanginginig na wika ni Sol. Ang bawat salita ay tila lason sa kanyang dila. Isang pagsisinungaling na kailangan niyang gawin upang makalapit sa puso ng kalaban. Mabuti at natawhang ka na, tugon ng matanda, habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Sol, isang haplos na mas nakakasulasok pa kaysa sa isang sampal. Amalia, dalhin mo siya sa laboratorio. Simulan niyo na ang paghahanda para sa huling batch ng mga gamot. Kailangan nating maging perpekto bago ang medical convention. Sa loob ng sumunod na ilang araw, naging maamong tupa si Soledad. Siya ang unang gumigising upang maghanda ng tsaan ni Doña Consolacion at siya ang huling natutulog sa pag-aayos ng mga bote ng gamot. Ang kanyang bawat kilos ay tila isang pagsuko, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang bawat galaw ni na Amalia at Doña Consolacion ay maingat niyang itinatala sa kanyang isipan. Palihim na gumamit si Sol ng isang maliit na recording device na ibinigay ni Dr. Braulio sa huli nilang pagkikita sa klinika. Maingat niya itong itinago sa loob ng isang lumang medyas sa ilalim ng mesa sa laboratorio, ang lugar kung saan madalas mag-usap ng masinsinan ang dalawang kontrabida tungkol sa kanilang mga madidilim na plano. Isang gabi, habang kunwaring naglilinis ng mga kagamitan sa laboratorio, narinig ni Sol ang paglapit ng dalawa. Mabilis niyang pinindot ang recorder at nagtago sa likod ng isang malaking cabinet. Sigurado ka ba na hindi mapapansin ng mga inspektor ang dami ng chalk at pampatulog na inihalo natin dito, Amalia? Tanong ni Doña Consolacion. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala, ngunit may kasamang kasakiman. Huwag kayong mag-alala, tita. Ang mahalaga ay ang label. Kapag nakita nila ang pangalang ilustre at ang pirma ni Soledad bilang supervising pharmacist, sino ang magdududa? At kung magkaroon man ng problema, madaling itanggi. Sasabihin nating si Soledad ang nagkamali sa timpla dahil sa depresyon. Nakanggising sagot ni Amalia. Ang tunog ng pagbagsak ng mga bote sa lamesa ay tila isang kumpirmasyon ng kanilang kalupitan. Naramdaman ni Sol ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Amalia ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang dangal.
Gusto niyang lumabas at isigaw sa buong mundo ang kanilang kasamaan, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang puso ay tila isang kumukulong bulkan na naghihintay lamang ng tamang panahon upang sumabog. Nang makalabas ang dalawa, dahan-dahang kinuha ni Saul ang recorder, ngunit bago pa man niya ito mailagay sa kanyang bulsa, isang pamilyar at nakakatakot na amoy ng pabango ang bumalot sa paligid. Anong ginagawa mo rito sa dilim, Soledad? Napatigil ang tibok ng puso ni Saul. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya si Amalia na nakasandal sa pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at nakatuon sa kamay ni Saul na nakatago sa likod ng kanyang likuran. Naglilinis. Naglilinis lang po ako, Amalia. Nanginginig na sagot ni Saul habang pilit na isinisiksik ang recorder sa pagitan ng kanyang mga daliri. Naglilinis o naghahanap ng paraan para muling tumakas? Humakbang si Amalia palapit. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang babala ng panganib. Ipakita mo sa akin ang hawak mo. Ngayon din, sa gitna NG Laboratorio, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Soledad. Mayroon pa nga bang puwang para sa kaligtasan? O ito na ang huling sandali bago tuluyang gumuho ang kanyang tanging alas? Ipakita mo sa akin ang hawak mo, Soledad! Huwag mo akong subukan. Ang boses ni Amalia ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng laboratorio. Ang kanyang mga kamay ay akmang hahablutin ang braso ni Saul. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-agos ng dugo sa mga ugat ni Saul. Ang recorder na hawak niya ay tila naging isang mainit na uling na pumapaso sa kanyang palad. Ngunit sa isang mabilis na pagkilos, ibinagsak ni Saul ang kanyang kabilang kamay sa lamesa, dahilan upang matapon ang isang lalagyan ng pinulbos na luyang dilaw. Ang dilaw na usok ay bumalot sa paligid nila, dahilan upang mapaatras at mapabahing si Amalia. Ano ba? Napakalampaya mo talaga. Sigaw ni Amalia habang pilit na iwinawagayway ang kanyang kamay sa hangin upang itaboy ang alikabok. Habang abala si Amalia sa pag-ubo, mabilis na isinilid ni Saul ang maliit na recorder sa loob ng isang hungkag na ugat ng halamang bakwakan na nakapatong sa hilera ng mga tuyong gamot. Nang lumingon muli si Amalia, ang tanging hawak ni Saul ay isang basahan na puno ng dilaw na mantsa. Patawad po, Amalia. Nanginginig lang po ang kamay ko sa pagod. Mahinang wika ni Saul. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang takot na biktima. Umalis ka na rito. Mag-ayos ka ng sarili mo. May malaking hapunan mamaya para sa mga investors ng klinika. At utos ni Doña Consolacion, ikaw ang magsisilbi sa kanila. Gusto niyang makita ng lahat ang mabait na manugang ng mga ilustre na nagpapatunay sa bisa ng ating bagong gamot. Pagtataboy ni Amalia, sabay irap bago lumabas ng silid. Nang sumapit ang gabi, ang mansyon ng mga ilustre ay nagmistulang isang nagniningning na palasyo. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana ay humahalo sa malambot na tugtog ng biolin. Ngunit para kay Saul, ang bawat tawanan ng mga panauhin ay tila isang insulto sa mga taong nagdurusa dahil sa huwad na gamot ng pamilyang ito. Pinilit si Saul na isuot ang isang lumang uniforme ng katulong, isang malinaw na paraan upang ipahiya siya sa harap ng mga tanyag na doktor at negosyante sa Maynila. Habang naglalakad siya bitbit ang isang tray ng mamahaling alak, narinig niya ang boses ni Doña Consolacion na nagmamalaki sa gitna ng hapagkainan. Ang ating bagong formula ay bunga ng dedikasyon ng aking anak na si Ferds at ng aming mahusay na consultant na si Amalia. At siyempre, ang ating manugang na si Soledad ang saksi sa milagrong dala nito. Wika ng matanda. Sabay tingin kay Saul nang may mapanguyam na ngiti. Soledad, iengganyo mo ang ating mga bisita. Sabihin mo sa kanila kung gaano kasaya si Ferds sa tagumpay na ito bago siya pumanaw. Tumayo si Saul sa gitna ng maraming tao. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, mga matang puno ng panghuhusga at pait.
Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga binti, ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang malaking pintuan ng mansyon ay marahas na bumukas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay nagpatigil sa lahat ng usapan. Isang lalaking may magaspang na hitsura, basa ng ulan, at may mga matang tila nanggagaling sa impyerno ang pumasok sa silid. Hindi siya mukhang bisita. Hindi siya mukhang kabilang sa marangyang mundong iyon. Nasaan ang asawa ko? Sigaw ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na yumanig sa mga kristal na baso sa mesa. Nabitawan ni Amalia ang kanyang tinidor. Ang tunog nito sa sahig ay tila isang hudyat ng gulo. Namutla ang kanyang labi at tila ibig niyang magtago sa ilalim ng mesa. Amalia! Muling sigaw ng lalaki habang naglalakad patungo sa hapagkainan. Hindi pinapansin ang mga security guard na pilit siyang pinipigilan. Akala mo ba matataguan mo ako? Akala mo ba sapat na ang perang ipinapadala mo para kalimutan ko na may asawa ka pa sa Batangas? Ang buong silid ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat kay Amalia at sa galit na lalaki. Si Doña Consolacion ay tila naging rebulto sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng telang nakatakip sa mesa. Sa gitna ng kaguluhan, si Soledad ay nanatiling nakatayo sa gilid. Ang tray na hawak ay unting bumigat, ngunit ang kanyang puso ay tila nakahanap ng isang kakaibang gaan. Ang lihim ni Amalia, ang babaeng nagpanggap na tapat kay Ferds, ay sumabog sa harap ng lahat sa pinakanakakahiyang paraan. Tumingin ang lalaki kay Sol at pagkatapos ay kay Amalia na ngayon ay nanginginig sa takot. Sino ang mga taong ito, Amalia? Ito ba ang dahilan kung bakit hindi ka na bumalik sa atin? Ang pakikipaglaro sa mga patay at pagpapanggap na isang santa. Isang malaking iskandalo ang nagsimulang mamuo sa gitna ng hapunan. Ang bawat kasinungalingang itinayo ni na Doña Consolacion at Amalia ay tila isang bahay na gawa sa baraha na unting iniihip ng hangin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang katanungan ang lumitaw sa isipan ni Sol. Paano nahanap ng lalaking ito ang mansyon sa gitna ng ganitong oras? Lumingon si Sol sa madilim na sulok ng pinto at doon ay nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakatayo sa ilalim ng ulan, may hawak na payong at may isang malamig na ngiti sa mga labi. Si Dr. Braulio, isang malakas na sampalang nagpatahimik sa buong silid, mas matindi pa sa tunog ng pagkabasag ng mamahaling kristal sa sahig. Ang palad ni Doña Consolacion ay mabilis na humalik sa pisngi ni Amalia. Ang bawat panauhin ay napatigil. Ang kanilang mga tinidor ay nanatiling nakabitin sa hangin. At ang hininga ng lahat ay tila naging isang manipis na sinulid. Ang mukha ng matanda ay naging kulay ube sa galit. Ang kanyang mga ugat sa leeg, gaya tila mga lason na ahas na gustong sumbog. Hampas lupa. Bulyo ni Doña Consolacion, ang kanyang boses, ay nanginginig sa matinding hiya. Dinunggisan mo ang pangalan ng mga ilustre. Pinalusot kita sa bahay na ito, pinagkatiwalaan, at ngayon ay ilalantad mo ang iyong kaburukan sa harap ng aking mga espesyal na panauhin? Si Amalia ay napasandal sa mesa. Ang kanyang buhok ay nagulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kahihiyan. Tita, hayaan niyo akong magpaliwanag. Hindi ko siya asawa. Isang baliw ang lalaking yan. Ngunit, ang lalaking nagngangalang Tomas ay hindi natinag. Lumapit siya at itinapon sa ibabaw ng hapagkainan ang isang tumpok ng mga larawan. Mga larawan ng kanilang kasal sa isang maliit na simbahan. Mga larawan ni Amalia na masaya sa piling ng isang pamilyang pilit niyang ibinaon sa limot. Baliw? Ang baliw ay ang babaeng nagnakaw ng pera ng sarili niyang pamilya para magpanggap na isang reyna rito sa Maynila. Sigaw ni Tomas. Ang bawat salita niya ay tila isang malaking pako na itinutusok sa kabaong ng reputasyon ni Amalia. Ang mga panauhin na dati ay puno ng papuri para sa klinika ay untunting tumayo. Ang tunog ng mga silya na hinihila sa sahig
ay tila isang hatol ng kamatayan para sa gabing iyon. Isa-isa silang umalis. Ang kanilang mga sulyap kay Doña Consolacion ay puno ng pandidiri at pag-aalinlangan. Sa loob ng ilang minuto, ang marangyang bulwagan ay naging kasing lamig ng isang sementeryo. Nang maiwan ang tatlong babae sa gitna ng nagulong hapagkainan, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanila. Lumingon si Doña Consolacion kay Soledad na nananatiling nakatayo sa gilid, hawak ang tray na walang laman. Ikaw, duro ng matanda kay Sol. Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Nakipagsabwatan ka sa lalaking yon para hiyain kami. Napakawalang utang na loob mo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, humakbang ang matanda palapit kay Sol. Ang kanyang tungkod ay lumilikha ng mabigat na tunog sa sahig. Itinaas niya ang kanyang kamay. Handang ibagsak ang isa pang sampal sa mukha ng dalagang inakala niyang maaari niyang apak-apakan habang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pumikit si Sol. Hindi siya yumuko. Sa isang mabilis at matatag na pagkilos, sinalo ni Sol ang pulso ni Doña Consolacion bago pa man ito dumapos sa kanyang pisinggi. Ang higpit ng pagkakahawak ni Sol ay tila isang bakal na nagpatigil sa galaw ng matanda. Ang mga mata ni Sol, na dati ay puno ng luha at takot, ay nagliliyab na ngayon sa isang uri ng liwanag na hindi kailanman nakita ng mga ilustre. Tama na, Mama. Ang boses ni Sol ay mahinahon, ngunit ang bawat pantig ay may bigat ng 6 na taon ng pagdurusa. Ang sampal na yan ay hindi na para sa akin. Ang kahihiyang nararamdaman ninyo ngayon ay hindi ko likha. Iyan ay bunga ng mga kasinungalingang itinanim ninyo sa loob ng bahay na ito. Bitawan mo ako. Lapastanggan ka. Sigaw ni Doña Consolacion. Pilit na binabawi ang kanyang kamay, ngunit mas lalong humigpit ang kapit ni Sol. Hindi na ako ang Soledad na dinala ninyo mula sa pangasinan para maging alipin. Pagpapatuloy ni Sol, habang untunting itinutulak palayo ang kamay ng matanda. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa mga utang ng klinika. Alam ko ang tungkol sa mga pekeng pirma ni Ferds. At higit sa lahat, alam ko ang laso na inihahalo ninyo sa mga gamot na ibinebenta ninyo sa mga mahihirap. Napanggangga si Amalia, ang kanyang takot ay napalitan ng gulat. Si Doña Consolacion naman ay tila biglang naging maliit sa harap ng kanyang manugang. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging kasing bigat ng bakal. Anong ebidensya mo? Nanginginig na tanong ni Doña Consolacion. Dahan-dahang kinuha ni Sol mula sa kanyang bulsa ang maliit na recorder at ang itim na folder na itinago niya. Dito nakasulat ang inyong katapusan, Mama. At sa medical convention sa susunod na linggo, hindi ang inyong gamot ang itatampok ko, kundi ang inyong mga krim. Binitawan ni Sol ang kamay ng matanda at tumalikod. Ngunit bago siya makalabas ng pintuan, narinig niya ang marahas na pag-ubo ni Doña Consolacion at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig. Tita! Tita Consolacion! Sigaw ni Amalia. Napatigil si Sol. Ang kanyang puso ay tila nahahati sa dalawa. Ang tungkulin niya bilang isang manggagamot at ang kanyang galit bilang isang biktima. Lumingon siya at nakita ang matanda na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha ay tila naging kulay abo. Ito na ba ang karma? O isa na namang madilim na laro upang makuha ang kanyang awa? Ang bawat tibok ng puso ni Doña Consolacion ay tila isang babala ng oras, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang aking awa ang magliligtas sa kanya, kundi ang katotohanan. Habang nakahandusay ang matanda sa malamig na sahig ng bulwagan, ang paligid ay binalot ng isang nakakabingging katahimikan. Nakita ni Sol ang panginginig ng mga kamay ni Amalia. Ang pagkataranta nito na tila isang hayop na nasasabugan ng liwanag. Lumapit si Sol, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa sumpa ng kanyang tungkulin bilang manggagamot. Pinindot niya ang pulso ng matanda, mabilis, mahina, at tila isang kandilang malapit ng mapundi. Tumawag ka ng ambulansya, Amalia. Huwag kang tumayo lang dyan.
utos ni Sol. Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Ang ospital ay naging pansamantalang kuta ni Doña Consolacion habang si Amalia ay nagtatago sa anino ng mga abogado. Ngunit ang araw na kinatatakutan nila ay dumating na, ang National Medical Convention. Ang bulwagan ng isang marangyang hotel sa Maynila ay punong-puno ng mga pinakatanyag na pangalan sa medisina. Ang amoy ay ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga chandelier ay tila isang balatkayo sa mabulok na sikretong nakatago sa likod ng pangalang ilustre. Sa likod ng entablado, nakatayo si Soledad. Nakasuot siya ng isang simpleng puting Filipiniana. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang muka ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa kanyang tabi ay si Dr. Braulio. "Handa ka na ba, Sol?" Mahinang tanong ni Braulio. Ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa balikat ng dalaga. "Higit pa sa handa, Doktor. Ang lunas na ninakaw nila ay kailangang maibalik sa mga taong dapat talagang makinabang dito," sagot ni Sol. Nagsimula ang programa. Umakyat sa entablado si Amalia. Suot ang isang mapanlinlang na ngiti. Pilit na itinatago ang takot sa likod ng makapal na makeup. Iniharap niya ang bagong gamot ng Illustre Medical Clinic. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang mga flash ng kamera ay tila mga bituin na sumasamba sa isang huwad na Diyos. Ngunit, bago pa matapos ang presentasyon ni Amalia, ang malaking screen sa gitna ng entablado ay biglang nag-iba ng imahe. Hindi na ang bote ng gamot ang nakikita, kundi ang mga dokumentong natagpuan ni Sol, ang mga resibo ng mga nakalalasong kemikal, ang mga video tungkol pag-eksperimento sa mga pasyenteng dukha, at ang pinakamatindi sa lahat, ang recording ng boses ni Doña Consolacion at Amalia habang pinaplano ang pagpapabagsak kay Sol. Ang bulong-bulungan sa buong hall ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumabaha. Tumigil ang musika. Ang mga security guards sa pinto ay pinalitan ng mga opisyal mula sa Cook Quanli Tukfam, Vadukfam, FDA at mga pulis. "Anong kabastusan ito?" sigaw ni Amalia habang pilit na pinapatay ang projector, ngunit huli na ang lahat. Lumakad si Soledad mula sa dilim patungo sa liwanag ng entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila isang marsang katarungan. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, hindi na bilang isang alipin, kundi bilang ang tunay na may-ari ng karunungan na pilit ninakaw ng mga ilustre. Ang medisina ay hindi negosyo para sa mga taong handang pumatay para sa yaman. Ang boses ni Sol ay umalinggaw-ngaw sa buong bulwagan sa pamamagitan ng mikropono. Ang pangalang ilustre ay naging simbolo ng lason, ngunit sa araw na ito, ang tunay na lunas ay ang katotohanan. Sa gilid ng entablado, nakita ni Sol si Doña Consolacion na nakaupo sa isang wheelchair dala ng kanyang mga tauhan. Ang mukha ng matanda ay tila isang tuyong dahon. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkatalo at kahihiyan sa harap ng buong bansa. Nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni Sol ang isang patak ng luha sa mata ng matanda. Ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng isang reynang nawalan ng korona. Ang mga pulis ay lumapit at binasahan ng karapatan sina Amalia at ang matandang byuda. Ang tunog ng pag-click ng mga posas ay tila isang musika ng kalayaan para sa puso ni Sol. Ang bawat sulyap ng pandidiri mula sa mga kapwa-doktor ay naging parusa para sa mga taong nag-akalang ang pera ay makakabili ng dangal. Nang ilabas sila sa bulwagan, sinalubong sila ng mga kamera at nagtatanong ng mga reporter. Si Amalia ay pilit na nagtatago ng mukha, habang si Doña Consolacion ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, naramdaman ni Sol na ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naglaho. Tumayo si Braulio sa tabi niya, ang kanyang tingin ay puno ng paghanga. "Tapos na, Sol. Malaya ka na." Tuminggala si Sol sa kisame ng marangyang hotel, ngunit ang nakikita niya ay ang bughaw na langit ng pangasinan. Ang laban na ito ay hindi natapos sa dugo, kundi sa isang matamis at malamig na katarungan na tinatawag nating karma.
Ang bawat rehas na bakal sa piitan ay tila isang salamin na nagpapakita ng tunay na kulay ni Amalia, isang kulay na kupas, walang kinang, at puno ng dumi ng sariling kasalanan. Ang amoy, enengluma at malamig na semento ng selda ay malayo sa halimuyak ng mga bulaklak sa mansyon ng mga ilustre. Nakaupo si Amalia sa isang manipis na higaan. Ang kanyang dating maayos na buhok ay tila isang pugad ng mga pangarap na nasira. Wala na ang kanyang mamahaling seda. Tanging ang unipormeng kulay kahil na lamang ang nagpapaalala sa kanya na siya ay isa na lamang bilanggo ng sariling kasakiman. Nang lumapit si Sol sa tapat ng rehas, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay naging hudyat ng isang huling paghaharap. Tumingala si Amalia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa puot, kahit na ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Soledad? Nandito ka ba para ipakita na ikaw ang nagwagi? Bulyaw ni Amalia, ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. Nandito ako para ibalik ang huling alaala ni Ferds na ninakaw mo. Mahinahong sagot ni Sol. Inilabas niya ang isang maliit na gintong locket. Ang locket na naglalaman ng larawan ni Ferds na dati ay suot-suot ni Amalia. Inilapag ito ni Sol sa maliit na siwang ng rehas. Hindi ko na ito kailangan. At sa tingin ko, hindi mo na rin ito karapat-dapat panghawakan. Mapait ka pa rin, no? Asik ni Amalia habang pilit na inaabot ang locket. Kahit nasa kulungan ako, alam kong hinding-hindi ka magiging masaya. Dahil habang buhay mong dadalhin ang katotohanan ang asawa mo, ay mas pinili ako kaysa sayo. Tumingin si Sol kay Amalia ng may malalim na awa. Pinili mo ang isang lalaking hindi marunong magmahal, Amalia. At pinili ka niya dahil pareho kayong bulag sa kinang ng pera. Ngayon, pareho na kayong walang dala. Tumalikod si Sol. Hindi pinansin ang mga mura at sigaw ni Amalia na umalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo ng presinto. Ang kanyang susunod na hantungan ay ang puting silid ng ospital, kung saan ang tunog ng mga makinang sumusuporta sa buhay ay tila isang mabagal na orasan na nagbibilang ng huling sandali. Nakatitig si Doña Consolacion sa kisame. Ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwa dahil sa stroke na tumama sa kanya sa convention. Ang kanyang mga mata ay dilat, ngunit walang buhay. Ang kanyang dating makapangyarihang tinig ay napalitan ng isang mahina at hirap na paghinga. Lumapit si Sol sa gilid ng higaan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ng matanda. Ang kamay na dati ay nagpapahirap at nagpapakulong sa kanya. Naramdaman ni Sol ang lamig ng balat ni Donya. Isang lamig na hindi kayang painitin ng anumang kumot na yari sa pera. Mama! Bulong ni Sol. Ang boses niya ay tila isang malambot na ihip ng hangin. Ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat sa akin. Sa araw na ito, itinuturing ko na itong bayad. Hindi dahil sa nakuha ninyo ang gusto ninyo, kundi dahil pinalaya ko na ang aking sarili sa inyong mga tanikala. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng mata ni Doña Consolacion. Hindi malaman ni Sol kung ito ay luha ng pagsisisi o luha ng matinding galit dahil sa kawalan ng lakas. Inayos ni Sol ang kumot ng matanda at inilapag ang isang maliit na tangkay ng tuyong lagundi sa tabi ng unan nito. Ang lunas na hinahanap ninyo ay wala sa mga chemical o sa mga pekeng dokumento. Pagpapatuloy ni Sol, ito ay nasa kapayapaan ng puso. Isang bagay na kailanman ay hindi ninyo pinahintulutang manahan sa bahay na ito. Bago lumabas ng silid, lumingon muli si Sol sa anyo ng matandang dati ay naging kuta ng kanyang takot. Ang bawat pader ng imperyong ilustre ay tuluyan ng gumuho, iniiwan ng isang malawak at bakanteng espasyo para sa isang bagong simula. Pinatatawad kita, Mama! Ang huling pangungusap ni Sol ay tila isang panalangin na pinalipad sa hangin. Pinatatawad kita dahil ayokong dalhin ang bigat ng iyong kasamaan sa aking pag-alis. Pero hinding-hindi ko kakalimutan ang aral na ibinigay ninyo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pangalan, kundi sa katapatan ng kaluluwa. Paglabas ni Sol sa ospital,
Sinalubong siya ng liwanag ng papalubog na araw. Nakasandal si Braulio sa kanyang sasakyan, naghihintay ng may matiwasay na ngiti. Ang hangin ay tila mas masarap langhapin, wala na ang pait ng lason at ang bigat ng pighati. Ngunit habang naglalakad siya patungo kay Braulio, isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Isang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan, hindi sa paraang galit, kundi sa paraang puno ng katanungan. Ang bukang liwayway ay muling sumilay sa langit ng Maynila. Ngunit para kay Soledad, ang liwanag na ito ay hindi na muling magdadala ng takot. Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa bintana ng kanyang bagong klinika, ang Soledad's Community Healing Center, ay tila isang mainit na haplos ng kalayaan. Wala na ang malamig na pader ng mansyon, wala na ang amoy ng luma at mabulok na sikreto. Ang paligid ay puno ng sariwang amoy ng tanglad, rosas, at ang matamis na halimuyak ng bagong timplang kape. Dahan-dahang inayos ni Sol ang kanyang puting uniforme. Sa kanyang dibdib, nakasulat ang kanyang pangalan, Soledad S. Ilustre, Traditional and Integrative Medicine Specialist. Pinanatili niya ang apelyidong Ilustre, hindi dahil sa pagmamahal sa pamilyang sumira sa kanya, kundi dahil nais niyang linisin ang bawat bahid ng dumi na idinikit ni na Doña Consolacion at Ferds sa pangalang iyon. Nais niyang gawin itong simbolo ng tunay na lunas. Ang agamoyata ngayon, Doc Sol. Baka naman nakakalimutan mong kailangan din ng katawan mo ng pahinga. Boses yon ni Braulio, nakakapasok lang sa pinto. May dalang isang maliit na pasong puno ng mga sariwang bulaklak ng sampagita. Napanggiti si Sol. Isang ngiting hindi na umaabot lamang sa labi, kundi nanggagaling na sa kaibuturan ng kanyang puso. Sanay ako sa maagang gising, Braulio. At isa pa, sabik na akong makita ang mga pasyente natin mula sa komunidad. Sila ang dahilan kung bakit ako narito. Lumapit si Braulio at dahan-dahang inilapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng mesa ni Sol. Sa isang sandali, nagtama ang kanilang mga paningin. Walang kailangang sabihin, ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng respeto at isang uri ng pagtitiwala na binuo sa gitna ng bagyo. Inabot ni Braulio ang isang takas na buhok sa mukha ni Sol at maingat itong inilagay sa likod ng kanyang tainga. Ang haplos ng kanyang mga daliri ay tila isang kuryenteng naghatid ng kakaibang init sa pisngi ng dalaga. Isang kilig na hindi mapait, kundi payapa at ligtas. You deserve this, Sol. You fought for this freedom. Mahinang wika ni Braulio, ang kanyang boses ay tila isang malambot na himig sa gitna ng umaga. Nang bumukas ang klinika, sinalubong ni Sol ang kanyang unang pasyente, si Aling Nena at ang kanyang anak na si Tonton. Ang bata ay masigla na ngayon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tuwa sa halip na luha. Hinawakan ni Tonton ang kamay ni Sol at iniabot ang isang maliit na drawing ng isang araw na nakangiti. Salamat po, Doktora Sol. Kayo po ang anghel ko, bulong ng bata. Sa paglubog ng araw, tumayo si Sol sa balkonahe ng klinika, nakatanaw sa malayo. Ang ingay ng lungsod ay tila isang malayong bulong na hindi na kayang gambalain ang kanyang katahimikan. Naalala niya ang kanyang sarili, 6 na taon na ang nakalilipas, ang takot na babaeng naniwala sa mga huwad na pangako. Ngayon, ang babaeng nakatayo rito ay hindi na lamang asawa ng isang doktor, kundi isang manggagamot na may sariling liwanag. Sol, tara na. Hinihintay na tayo ng mga magulang mo sa hapunan. Tawag ni Braulio mula sa loob. Tumingin muli si Sol sa abot-tanaw. Ang buhay niya ay hindi perpekto. Ang mga pilat ng nakaraan ay mananatili. Ngunit ang bawat pilat ay isang saksi ng kanyang tagumpay. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang deklarasyon ng kanyang pag-iral. Ngunit bago niya may sara ang pinto, napansin niya ang isang itim na sobre na nakasiksik sa ilalim ng pinto. Walang pangalan ang nagpadala. Tanging isang pamilyar na selyo lamang ang nakatatak dito. Isang selyo na nagmula sa opisina ng mga abogado ng pamilyang Ilustre. Napatigil si Sol. Ang kanyang hininga ay bahagyang bumagal.
Ang nakaraan ba ay tapos na talaga? O mayroon pang huling hibla na kailangang putulin upang tuluyang maging malaya? Lumipas ang 2 taon na, tila isang banayad na agos ng ilog. Tinatangay ang mga bakas ng pait at iniiwan ang matabang lupa para sa isang bagong buhay. Sa malawak na bukiran ng Pangasinan, kung saan ang lunti ang kulay ng mga halamang gamot ay sumasayaw sa hihip ng hanging dagat, doon matatagpuan ang tunay na kapayapaan na matagal nang hinahanap ni Soledad. Ang itim na sobre na natanggap niya noon ay hindi pala isang panibagong banta, kundi ang huling hakbang ng katarungan. Ito ang formal na pagbabalik ng lahat ng lupain ng kanyang pamilya na kinuha ni Ferds sa pamamagitan ng panlilinlang, kasama na ang paglilinis sa kanyang pangalan mula sa anumang utang ng mga ilustre. Ang batas, sa wakas, ay nagsilbing katuwang ng katotohanan. Sa gitna ng kanyang hardin, nakaupo si Sol habang maingat na nagpapatuyo ng mga dahon ng sambong. Ang kanyang mga kamay ay wala na ang panginginig ng takot. Sa halip, ang bawat galaw niya ay puno ng katiyakan at pagmamahal sa kanyang sining. Wala na rin ang mabigat na belo ng pighati sa kanyang mukha. Ang bawat linyang nilikha ng panahon sa kanyang balat ay mga marka ng isang reynang nagtagumpay sa sarili niyang digmaan. Narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag sa damuhan. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng malinis na hangin at ang init na dala ng presensya ng lalaking ito ay sapat na para kumalma ang kanyang puso. Tapos na ang huling konsultasyon sa Klinika Sol. Ang mga tao ay nagpapasalamat sa bagong batch ng lunas na itinimpla mo. Wika ni Braulio habang dahan-dahang tumatabi sa kanya. Tumigil si Sol sa kanyang ginagawa at tumingin sa abot tanaw. Alam mo, Braulio, sa loob ng 6 na taon, inakala ko na ang pagpapatawad ay para sa mga taong sumira sa akin. Ngunit natutunan ko na ang pagpapatawad ay para pala sa sarili ko. Pinatawad ko ang aking sarili sa pananatili sa dilim at sa pag-akalang hindi ko kayang tumayo ng mag-isa. At ang mga ilustre? Tanong ni Braulio. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Sila ay mga anino na lamang ng nakaraan, sagot ni Sol. Si Doña Consolacion ay pumanaw na payapa sa loob ng isang charity ward, malayo sa karangyaang pilit niyang ipinaglaban. At si Amalia, siya ay patuloy na nagbabayad sa loob ng rehas. Hindi ko na sila kinakamumuhian. Ang puot ay isang uri ng lason na ayaw ko nang itago sa aking laboratorio. Dahan-dahang hinawakan ni Braulio ang kamay ni Sol. Ang kanilang mga palad ay nagtagpo, hindi sa isang mahigpit na paghawak ng pag-aari, kundi sa isang banayad na pagkapit ng pag-asa. Inihilig ni Sol ang kanyang ulo sa balikat ni Braulio. Dinaramdam ang tibok ng puso ng lalaking naging saksi sa kanyang pagbangon. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng Pangasinan ay tila isang awit ng tagumpay. Ang kwento ni Soledad ay hindi lamang kwento ng isang biyudang pinagtaksilan. Ito ay isang paalala na ang tunay na utang na loob ay hindi dapat ibinibigay sa mga taong sumisira sa iyong dangal, kundi sa iyong sariling kaluluwa na patuloy na lumalaban. Ang tunay na lunas ay hindi matatagpuan sa isang bote ng gamot, kundi sa lakas ng loob na talikuran ang maling pag-ibig upang yakapin ang tamang halaga ng sarili. Sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw, naglakad ang dalawa patungo sa kanilang tahanan. Iniiwan ang mga alaala ng Manila sa likuran. Ang bawat hakbang ni Sol ay isang deklarasyon na siya ay malaya na. Isang manggagamot, isang anak, at isang babaeng natutong mahalin ang sarili bago ang iba. Dito, sa lupaing ito, wala nang pait. Tanging ang tamis ng kalayaan at ang pangako ng isang bukas na puno ng liwanag. Ang huling sinag ng araw sa Pangasinan ay hindi lamang tanda ng pagtatapos ng maghapon, kundi ng pagsisimula ng isang buhay na wala ng pait at panlilinlang. Sa bawat patak ng ulan at bawat halimuyak ng mga halamang gamot, doon natin natagpuan ang isang babaeng binuo muli ang kanyang sarili mula sa mga piraso ng pagkakataon. Magamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga
at pagsama sa amin sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito ni Soledad. Habang isinusulat ko ang mga huling pahina ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha lalo na sa bahagi kung saan natagpuan ni Sol ang lihim na sulat ni Ferds sa ilalim ng sahig. Ang masakit na katotohanang ang 6 na taon ng kanyang tapat na pag-ibig ay itinuring lamang na isang malamig na transaksyon, ay isang sugat na tila hinding-hindi maghihilom. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga buntong hininga at pagsisikap ng maraming kababaihan sa ating paligid na patuloy na lumalaban sa gitna ng kawalang katarungan. Ang ating buhay ay parang pagtitimpla ng isang sagradong lunas. Minsan, ang pinakamabisang gamot ay hindi nanggagaling sa pinakamatamis na bunga, kundi sa pinakamapait na ugat na kailangang dumaan sa apoy ng pagsubok upang lumabas ang tunay na bisa. Ang lihim ng lunas ni Soledad ay hindi nakasulat sa anumang lumang notebook, kundi nakaukit sa kanyang tapang na talikuran, ang isang marangyang buhay na puno ng lason para sa isang payapang buhay na puno ng dangal. Kayo, magananay, mga ate at mga kaibigan, kung kayo ang nasa kalagayan ni Soledad, magagawa niyo rin bang ibigay ang inyong patawad pagkatapos ng lahat ng pasakit? Saan niyo ba pinapakinggan ang kwentong ito ngayon? Marahil ay abala kayo sa paghahanda ng hapunan para sa pamilya o nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw ng paggawa. Nais naming marinig ang inyong tinig. Ibahagi niyo sa aming comment section ang inyong mga karanasan o kahit isang simpleng pagbati dahil dito sa aming munting tahanan, ang bawat kwento niyo ay mahalaga at laging may handang makinig. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang magsilbing inspirasyon sa iba pang mga kababaihang nangangailangan ng yakap ng pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Manatiling matatag, manatiling tapat sa sarili, at laging tandaan na ang pinakamagandang bersyon ng iyong sarili ay ang bersyong malaya at puno ng pagmamahal. Pamagat ng kwento, ang lihim ng tunay na lunas paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe. Onggay karapatang nga rin ang kwentong ito ay pagmamayari ng channel na Binitawan pero Minahal.